Iyon ay isang Russian drone na tumama sa Poland. Tuluyan ng nabaliw si Putin. Hindi lang ito ang nag-iisang pag-atake sa NATO na bansa kagabi. Kagabi, isang Russian drone din ang tumama sa loob ng hangganan ng Romania. Isa pang bansa ng NATO. Yung video na nakita mo mula sa Poland, hindi iyon sa border. Iyon ay 100 kilometro o humigit kumulang 60 milya sa loob ng hangganan ng Poland. Lahat ito ay sinasadya. Hindi ito isang panguudyok. Sinusubukan nitong tuklasin ang isang malaking bagay na pinaplano ni Putin. Mukhang napagtanto na rin ng administrasyon ni Trump dahil kakalabas lang ni Pangulong Trump sa mga usapang pangkapayapaan na siya mismo ang nag-oorganisa nitong nakaraang 6 na buwan. At ngayon, todo na siya sa paglalagay ng pressure sa Russia. Tinutulungan ang Ukraine na umatake sa loob mismo ng Russia. Ako si Sam, pag-usapan natin kung ano ang nangyari nitong nakaraang 2 araw. Kaya sinabi ni Pangulong Trump na dapat maging agresibo ang Ukraine. Narito ang dagdag na detalye sa pag-atake ng Poland kaninang umaga. Ayon sa pulisya, sinabi niyang isang may tatak na drone ang bumagsak at sumabog sa taniman ng mais sa nayon ng Osini, 100 kilometro timog silangan ng Warsaw, kabisera ng Poland. Walang nasawi, ngunit nasira ang mga bintana ng mga kalapit na gusali. Ayon sa opisina ng pampublikong taga-usig sa Poland, may natagpo ang bagay sa bukid na malamang ay isang military drone at kinumpirma ng tagapagsalita ng Foreign Ministry na base sa impormasyon, ito ay isang Russian Shahed drone na nag-iwan ng hukay na 50 sentimetro ang lalim. Sinabi nito na hindi malinaw kung ang pagsabog ay nangyari sa himpapawid o sa lupa. Sinabi ng Defense Minister ng Poland na muling sinusubukan ng Russia na galitin ang mga bansa ng NATO sa pamamagitan ng aksyong ito. Hindi ito pang-uudyok. Tinitingnan lang ni Putin nasaan ang air defense at paano tutugon ang NATO kung dadalhin niya ang hukbong Ruso sa hangganan ng Poland. Simple lang ang dahilan kung bakit ko ito sinasabi. Sabi nga ni Pangulong George Bush, lokohin mo ako minsan, kahihiyan mo. Lokohin mo ulit, di na kita masisisi. Ano sa tingin mo? Hindi ito isang hiwalay na insidente kung saan isang nag-iisang drone lang ang basta-basta lumipad papasok sa mga hangganan ng NATO. Isa itong regular na pangyayari na nangyayari na sa loob ng nakaraang 12 buwan. 2 araw lang ang nakaraan. Mas maraming Russian drone ang pumasok sa Lithuania at Romania, kapwa NATO countries. Malinaw na sinusubukan ni Putin na makita kung paano tutugon ang mga bansa, kung paano tutugon ang NATO, at kung paano tutugon ang United States sa mga pag-atake ng drone na ito. At para lalong lumala ang sitwasyon, kagabi, nagsagawa ang Russia ng malawakang pag-atake sa Ukraine gamit ang mga drone at missile. At isa sa mga target ng Russia ay isang paggawaan ng electronics na pagmamay-ari ng United States sa Ukraine. Narito ang karagdagang mga detalye. Kaya makikita mo pa rin ang usok sa pagsunog ng mga Amerikanong pamumuhunan dito sa kanlurang Ukraine. Malapit na malapit kami sa hangganan ng European Union. At kaninang umaga lang tinamaan ng mga missile ang Russia ang lugar na ito dito. Ang Flex isang kumpanyang Amerikano at isa sa pinakamalaking pamumuhunan ng Amerika sa Ukraine. Tingnan mo ito, sinira ng COVID. Ito ang isa sa pinakaligtas na lugar sa Ukraine. Ang Transcarpathian, itong kabilang bahagi ng mga bundok, ang mga Carpathian, talagang naging ligtas ang daang ito. Kailangan ba nilang maranasan ang lubos na pagkawasak mula sa mga misil ni Vladimir Putin ng Russia? Mahalagang paalalahanan ang lahat na nangyayari ito habang nagpapanggap ang Russia na nakikipagnegosasyon ng kapayapaan sa United States at Ukraine. Kamakailan, bumisita si Putin sa Alaska at nangakong payag siya sa pagbibigay ng seguridad ng kanluran para sa Ukraine kay Pangulong Trump. Mukhang ginamit lang ang pangakong iyon para mapahaba ang digmaang ito. Matapos ang pagpupulong ng mga bansang kanluranin at Europeo tungkol sa seguridad ng Ukraine, lumabas si Sergey Lavrov, kanang kamay ni Putin, at sinabi sa isang panayam na hindi kailanman pumayag ang Russia dito. Pakinggan mo mismo. Sang-ayon ako na dapat mapagkatiwalaan ang mga garantiya na ito. Narito tayo ay may napakagandang halimbawa na sa totoo lang ay nagmula mismo sa panig ng Ukraine tulad ng nangyari sa Istanbul noong Abril 2022. Iminungkahi ng panig ng Ukraine at pumayag ang aming delegasyon noon na pag-usapan ang mga garantiya sa seguridad na sasaklaw sa lahat ng permanenteng miyembro ng United Nations Security Council.
Ibig sabihin ang Russian Federation, People's Republic of China, Estados Unidos, Pransya at United Kingdom. Bukod pa rito, nabanggit din ang ilang iba pang mga bansa, kabilang ang Alemanya, Turkey at iba pa na maaaring interesado na sumali sa grupong ito ng mga tagapaggarantiya ng seguridad. Kumpiyansa ako na sa kanluran, lalo na sa Estados Unidos, lubos nilang nauunawaan na ang pagtalakay sa isyu ng seguridad ng walang Russian Federation sa seryosong paraan ay isang utopia, isang daan na walang patutunguhan. Utopia. Bukod pa rito, kinumpirma rin ni Sergey Lavrov na hindi talaga pumayag si Putin na makipagkita kay Zelensky. Sabi ni Lavrov, ang summit ni Putin at Zelensky ay pantasya lang ni Trump. At sinabi niya na hindi naintindihan ni Pangulong Trump si Putin dahil ang sinabi lang ni Putin ay itataas ng Russia ang antas ng delegasyon. Sinabi ng Russia na magpapadala sila ng mas mataas na opisyal para ipahayag sa mga Ukrainian na hindi sila titigil sa pag-atake. Ngayon, ito ang sinabi natin na ito ay isang patibong na sinusubukang gawin ni Putin kay Zelensky pero tinalo ni Zelensky si Putin. Sa pagpupulong sinabi ni Putin na kung isusuko ni Zelensky ang Donbas, titigil na kami sa digmaan. Umaasa si Putin na hindi papayag si Zelensky. Umaasa si Putin na hindi papayag ang mga tao ng Ukraine. Makakakuha siya ng suporta mula sa Estados Unidos para isisi sa Ukraine at sabihing ang mga Ukrainyano ang ayaw ng kapayapaan. Sa totoo, hindi ganoon ang nangyari sa pagpupulong ni Trump at Zelensky. Dumating si Zelensky sa White House kasama ang mga leader ng Europa at sinabi niyang handa siyang makipagkita at makipag-usap kay Putin tungkol sa teritorial na konsesyon. Sabi ni Zelensky, kung gusto ni Putin ang Donbas, sabihin niya ito sa akin ng harapan. Hindi ito inasahan ni Putin dahil palagi niyang sinasabi sa Russia at sa buong mundo na hindi lehitimong leader si Zelensky. Ngayon, hindi niya kayang tumayo sa tabi ni Zelensky at makipag-usap na parang magkapantay sila dahil ayaw ni Putin na isipin ng mga Ruso na si Zelensky ang presidente ng Ukraine. Sinasabi ni Putin sa mga tao sa Russia na ang Ukraine ay hindi isang bansa, kaya hindi siya pwedeng makipag-usap sa presidente ng bansang iyon. Sabi niya sa mga tao sa Russia na hindi ito bansa. Sana malinaw ito. Napansin din ni Pangulong Trump ang lahat ng nangyayari. Nagpapanggap si Putin para kay Trump at binabastos si Pangulong Trump at ang kanyang administrasyon. Isang araw matapos makipagkita kay Putin, lahat ng mula sa administrasyon na nandoon, kabilang sina Pangulong Trump, kalihim ng Estado Marco Rubio, at espesyal na sugo Steve Witkoff, ay naroon sa pagpupulong. Lumabas sila sa telebisyon at sinabi sa publiko na may nakuha silang konsesyon mula kay Putin. Handa si Putin tumanggap ng seguridad garantiya at makipagkita kay Zelensky. Sinabi nila yan sa telebisyon, pero ngayon sinasabi ni Putin na walang totoo doon. Hindi ko maintindihan kung gaano nakakahiya ito at umaasa ako na makakakita tayo ng kahit anong matibay na senyales. Mukhang natutupad ang hiling ko dahil nakakita tayo ng matitibay na pahayag mula kay Pangulong Trump. Halos imposibleng manalo sa digmaan kung hindi aatakihin ang bansa ng mananakop. Parang isang mahusay na koponan sa sports na may napakagandang depensa, pero hindi pinapayagang umatake o mag-opensa. Walang panalo. Pareho lang ang Ukraine at Russia. Si Joe Biden na tuso at walang kakayahan ay hindi pinayagan ang Ukraine lumaban. Puro depensa lang. Ano nangyari doon? Kahit ano pa man. Ito ay isang digmaan na hindi sana nangyari kung ako ang presidente. Wala sanang digmaan, pero mukhang magiging interesante ang mga susunod na panahon. Pangulo Donald J. Trump. Tatalakayin natin ang tweet na ito mamaya, pero nag-post din siya ng larawang ito. Makikita sa larawan na nag-post si Pangulong Trump ng litrato niyang nakaturo kay Vladimir Putin, na inihambing sa larawan ni Pangulong Nixon na nakaturo rin kay dating leader ng Soviet na si Brezhnev. Narito ang kaunting konteksto sa larawan ni Nixon. Noong pinilit ng United States ang Soviet Union na tanggapin ang mga kasunduan sa Anti-Ballistic Missile at Strategic Arms Treaty, napilitan ang Soviet na pumirma dahil nagawa ng United States na makipag-usap at mapalapit sa China matapos ang kanilang pagkakahiwalay noong dekada 1960. Ang ikalawang larawan ay mula sa summit sa Moscow noong 1972, isang mahalagang sandali para sa pandaigdigang kapayapaan
dahil nagkasundo ang dalawang superpower sa mga kasunduang magpapabawas ng mga sandatang nuklear. Mukhang sinusubukan ni Pangulong Trump na gawin ang isang katulad na bagay at umaasa ako na sa pagkakataong ito ay hindi lang puro salita at makikita natin siyang suportahan ito ng aksyon dahil sa nakaraang 6 na buwan. Nakita natin na malalakas ang salita ni Pangulong Trump laban sa Russia pero wala namang nangyayari talaga. Nakukumbinsi siya ni Putin na gusto nito ng kapayapaan. Pero puro abala at delay lang ang nangyayari. Ngayon, tila napansin ni Pangulong Trump na sinasayang lang ni Putin ang oras niya. At kaya bumabalik tayo sa kanyang unang tweet kung saan ito ang unang pagkakataon na parang opisyal na kinumpirma ni Pangulong Trump na ang Russia ang agresor sa digmaang ito. Sinakop ng Russia ang isang bansa. Pinag-uusapan din niya na para manalo o magkamit ng kapayapaan ang Ukraine, kailangan nilang mag-pressure sa Russia. Kailangan nilang pumasok sa loob ng Russia. Kailangan nilang ipakita sa mga mamamayan ng Russia na sila ay nasa digmaan at kailangan nilang tiyakin na maramdaman ng mga Ruso ang digmaan, katulad ng nararanasan ng mga Ukrainian. Gabi-gabi akong nakikipag-usap sa mga tao sa Ukraine. Hindi sila makatulog, lalo na sa mga pangunahing lungsod, dahil gabi-gabing nagpapakawala ang Russia ng daan-daang drone at missile laban sa inosenteng sibilyan. Hindi marunong sa diplomasya ang Russia. Lakas lang ang alam nila. At kung gusto natin ng kapayapaan sa Ukraine, kailangan nating ipakita sa Russia ang lakas. Umaasa ako na sa pagkakataong ito, yan ang gagawin ni Pangulong Trump. Mukhang gumagawa tayo ng hakbang sa tamang direksyon dahil inanunsyo lang ni Pangulong Trump na pinili niyang umatras sa negosasyon para sa kapayapaan sa pagitan ni Putin at Zelensky. Sa tingin ko ginagawa niya ito kasi alam niyang ayaw ni Putin ng kapayapaan. Ayaw talaga ni Putin ng diplomatikong kapayapaan. At syempre, hindi ibig sabihin nito na kailangan nating magpadala ng mga sundalong Amerikano doon. Hindi naman yan hiningi ng Ukraine. Yan din ang sinabi ni Pangulong Trump na hindi mangyayari. Pero napakaraming iba't ibang paraan para mapilit natin ang Russia at matapos na ang sigalot na ito. Kung gusto nating ito, simulan na natin ang pagpapapressure. Narito si retiradong Admiral Stavridis na nagpapaliwanag kung anong klaseng pressure ang maaari nating gawin. Pakinggan natin siya. Tiningnan ni Pangulong Bush sa mata si Putin at nakita ang kanyang kaluluwa. Si Senator John McCain ay tinanong minsan, nagkita kayo ni Putin, tiningnan mo siya sa mata, ano ang nakita mo? Ayon kay John McCain, 3 letra ang nakita ko, KGB, ang Russian Intelligence Community. Yan ang nasa loob ng mga mata ni Vladimir Putin. Pagdating sa kung anong pressure ang kailangan nating ilagay, kailangan nating dagdagan ang pagdaloy ng mga offensive na sandatang militar, mas maraming F-16, mas maraming pagsasanay para sa mga piloto, mas maraming serbisyo sa serbisyo na militar. Kailangan natin ng mga ekonomikong kasangkapan, hindi missile. Tulad ng kumpiskahin ang 300 bilyon na ari-arian ng Russia na nasa mga bangko sa kanluran. And kailangan natin, gaya ng mas alam ng embahador kaysa sa akin, kailangan natin ng mga diplomatiko na kasangkapan, hilahin ang mga Ukraino papalapit sa NATO, isama sila. Huwag mo silang gawing ganap na miyembro, sobrang layo pa niyan sa ngayon, pero isali mo sila ng malalim sa bawat aspeto ng NATO. Gawin mo yan, mararamdaman ni Putin ang pressure at mapipilit siyang makipag-negotiation. Kaya nating lutasin ito. Ngayon, syempre, tutol ang Russia sa lahat ng ito. Ayon sa Reuters, hinihingi ng Russia sa Ukraine ang pagsuko, Donbas, walang NATO, at walang tropang kanluranin. At ito ay mga hinihingi ng Russia mula pa noong Marso 2022. Pagkatapos ng 1 buwan ng pananakop, sinabi ni Putin na kung susuko kayo, magkakaroon ng kapayapaan. Walang militar, walang paraan para lumaban, at saka ko kayo bibigyan ng kapayapaan. Iyan ang gusto ni Putin na mangyari sa Ukraine. Hindi natin dapat tanggapin iyon kailanman. Narito si espesyal na sugo Keith Kellogg na nagpapaliwanag kung paano dapat tumugon ang United States sa lahat ng ito. Malalaman mo ang pinagmulan kapag pinakinggan mo ito. Sino ang nagsasabi ng mga komentong iyon? Salamat sa iyong interes sa pambansang seguridad at sa napansin mong saloobin. Sa palagay ko, sina Zelensky, Putin at Trump ang magiging leader ng bansa kasama ang suporta ng ating mga kaalyado. At sila ang gagawa ng mga desisyon doon. Maingay lang talaga. Kailangan nilang magsalita. Magsasalita talaga sila. Alisin ko ang ingay na iyan, ilalagay ko sa tabi at sasabihin kong inaasahan kong sasabihin mo yan. Salamat, ito ang landas natin. Ang mga leader ang magdadala at gagawa ng solusyon.
hindi ang mga staff officer at hindi rin ang mga taong nagbibigay lang ng komento sa gilid. Sila ang gagawa pero walang lubos na magiging masaya sa proseso ng pag-unlad. Hindi ganun ang takbo ng negosasyon. May mga matutuwa, may mga hindi masyadong matutuwa, may makukuha ka, may mawawala rin sa'yo. At sa tingin ko, kailangan mong maintindihan yon. Ganon talaga ang negotiation. Lubos kong nirerespeto si General Calogs. Isa siya sa pinakabalansing boses sa administrasyon. Pero sa tingin ko dito ay may hindi siya naunawaan. Si Lavrov ay hindi lang basta miyembro ng parlamento na nagsasalita ng kanyang opinyon. Lahat ng sinasabi niya ay napag-usapan na mismo kay Vladimir Putin. Alam mo, sa paraan ng pagkakabuo ng Russia, hindi basta-basta lalabas si Putin para atakihin si Zelensky. Hindi lalabas si Putin at magsasabing, "Oy, ayaw niya ng kapayapaan." May mga taong inaatasan siya para gawin iyon. At kasama dyan si Lavrov. Ngayon, minsan nalalasing si Medvedev at nagpo-post ng mga tweet na maaring magdulot ng problema. Kaya hindi natin dapat bigyang halaga ang sinasabi ni Medvedev. Pero iba si Lavrov. Siya ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaang Ruso pagkatapos ni Putin. Hindi natin pwedeng baliwalain iyon at sabihing staff lang ang ayaw ng kapayapaan. Ano man ang sabihin ni Lavrov, direkta iyon mula kay Vladimir Putin.